ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balitang alas 7. Balita alas 7. October 14, 2020, araw po ngayon ng Merkulas. Ito na po ating balita alas 7 sa pana po ni SM Radio Lobit. Sa control si Philip Wright. Kasama natin sa pagbabalita. Magandang umaga, ako naman si Rafaela Ignacio. Ako po si Ano Vic sa halang po ng ating balitang lokal. Comelec patuloy ang paghimok sa mga nagnanais magparehistro para sa May 2022 national and local election. Executive order para sa UNDAS 2020 guidelines inilabas ng pamahalaang lokal ng DAET. Halos 2 milyong halaga ng iligal na droga nasabat sa bayan ng Jose Panganiban. Mahigpit na pagsusuot ng face mask at face shields sa pagpasok sa lahat ng business establishments ipatutupad sa bayan ng Labo. Dobleng pag-iingat. Panawagan ng mga alkalde ng Cam Norte sa publiko matapos ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. At sa balitang nasyonal, DOLE nakipagpulong sa business sectors tungkol sa 13th month pay exemption. Bilasco, bukas na bigyan ng posisyon si Cayetano sa House leadership. Dagdag 4,820 PUJs, maaari na mag-operate at additional 44 na ruta binuksan sa NCR. Paglo kay Bilasco bilang bagong speaker, palabas lang. Volunteer ng clinical trial sa Johnson & Johnson nakapag-develop ng hindi maipaliwanag na sakit. Mga kababayan ni Blaise Carlo Acutes, umaasang tuloy itong magiging santo. At LA Lakers di na muna magsasagawa ng anumang uri ng selebrasyon hanggat may pandemya. Sa showbiz, bawal lumabas. Ni Kim Chiu gagawin ng series. At sa showbiz din, Baron Geisler nasa tamang landas daw sa pagsasailalim sa military training. Sa betul ang ating oras sa detalye po ng ating balitang lokal. Patuloy ang paghibok ng Commission on Election sa mga hindi pa nakapapagrehistro na magtungo sa kanilang mga tanggapan sa bawat bayan. Yan ay sa kabila ng lumutang na no election scenario kamakailan na pinilutang ng isang mambabatas mula sa gitnang Luzon. Sa isang top message, binigyan din ni Camarines Norte Provincial Election Supervisor Attorney Annie Romero Cortez ang kahalagahan ng pagpaparehistro upang makalaok sa May 2022. Sa pamagitan niya ng pagpaparehistro ay naipapakita ang nagkakaisang hangarin tungo sa isang maayos na komunidad. Mahalaga rin namanong isaisip na ang pagpili ng mga idalagay sa pwesto ay para na rin sa kapakanan ng mga kabataan at susunod na rehistrasyon o henerasyon na nakadepende sa kasalukuyang mga butante. Ayon pa kay Cortez, ang pagpaparehistro ay tulong na rin sa pagbabagong inaasam ng lahat ng makapili ng tamang tao na iluluklok sa pwesto. Umapila rin ng pangunawa ang komisyon dahil sa ilang mga pagbabago sa paraan ng pagpaparehistro na nagiging dahilan minsan ng pagbagal ng proseso. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng komisyon sa probinsya na si Election Officer 3 Romel Paharin, kailangan kasing sundin ang mga health protocols kontra COVID-19 sa ilalim ng new normal. Nagsimula ang vote registration noong September 1 na tatagal hanggang September 30, 2021. Samantala, tinatayang 1,940,000 halaga ng nasa 230 gramo na hinihinalang illegal na droga ang nasabat sa bayan ng Jose Panganiban alas 9:30 ng umaga kahapon. Resulta ng isinagawang anti-illegal drugs bypass operation sa Barangay Santa Rosa Sur, Jose Panganiban ng pinagsanib ng puwersa ng Jose Panganiban MPS, ACOP Paracale MPS, PIU CNPPO, RPDEU, RIU at CNPMFC sa pagkikipag-ugnayan sa PIDEA. Naaresto sa operasyon ang isang Randy Liana Berzuela, 23 years old, binata, residente ng Purok 4, Barangay Parang ng nasabing bayan. At Mark Anthony Kihan Ramos, 32 years old, gold panner, binata, residente ng Purok 1, Barangay Tugos, bayan ng Paracale. Sa ngayon ay nasa kamay na ng pulisya ang mga suspect at ang iba pang ebidensyang nakumpiska sa mga ito habang inihahanda na ang kasong paglabag
sa Section 5 and 11 of Article 2, Republic Act 9165 na kanilang kakaharapin. Samantala, muling nanawagan ang mga alkalde sa lalawigan ng nadoblehin ang kanilang pag-iingat at pagsunod sa mga health society o safety protocols kasunod ng pag-akyat ng ibilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. Base sa mga pinalabas na official statement ng mga LGU na nakapagtala ng mga panibagong positibo ng sakit, hiniling ng mga ito ang patuloy na pakikiisa ng mamayan sa paglaban at pagpigil na kumalat pa ang virus. Kung matatandaan, itong weekend kabilang ang mga guro, government employee at healthcare workers sa mga nagpositibo sa sakit. Agad tiniyak na bawat lokal na pamalaan ang agarang magsasagawa ng contact tracing sa lahat ng mga nakasalamuhan ng pasyente. Habang ang mga tanggapan na may nagpositibo sa sakit ay agad na isinailalim sa lockdown ng lokal na IATF, kabilang na ang card bank dahil sa ang ilang mga empleyado nito ay nagpositibo sa COVID-19. Nakalatlo na rin ngayon ang DBP Daet, Land Bank, Labor Branch, RV2 1 Daet, RV2 Talisay at Outpatient Department ng CNPH. Habang isinasilalim na rin sa lockdown until further notice ang eskwelahan kung saan nagtatrabaho ang pinakaunang guro sa Cam Norte na tinamaan ng COVID-19. Base sa kumpirmasyon ni School Division Superintendent Nimpa Guermo sa naging panayam ng Cool Radio News. Samantala, kahapon sa pinakahuling tala ng DOH sa CHD Bicol ay walang naitilang panibagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan, habang may bilang na 12 ang nagnegatibo ang resulta sa swab test. Sa atin pang balitang lokal, naglabas ng executive order na naglalaman ng guidelines bilang pag-iingat sa COVID-19 sa nalalapit na Undas 2020 si Daet Mayor Benito S. Ochoa. Nakasaad sa kautusan na isasara ang mga pribado at pagpublikong sementeryo mula October 29 hanggang November 4, 2020 na una nang inanunsyo sa Interagency Task Force Resolution No. 72. Maaari namang bumisita ang publiko sa mga puntod simula October 15 hanggang October 28, 2020, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, kung saan 30% lamang ng kapasidad ng sementeryo ang papayagang bumisita at istriktong ipapatupad ang pagsusuot ng face mask, face shield at pagpapanatili ng social distancing. Mahigpit din ipagbabawal ang pag-inom ng alak, pagdadala ng delikado o matatalim na bagay, pagsusugal, malakas na pagpapatugtog at pagtitinda sa loob ng sementeryo. Wala namang inilabas na age restriction sa nasabing kautusan, ngunit upang masiguro ang kaligtasan ay pinapayuhan ng publiko na hanggat maaari ay huwag nang magsama ng mga bata. Ang Daet Municipal Station at barangay officials ang naatasang magsiguro na masusunod ang panukala. Samantala, nagpalabas ng kautusan si Labo Mayor Joseph Ascucha ukol sa mga mahigpit na pagpapatupad ng pagsusot ng face mask at face shield sa mga empleyado na bawat business o ng bawat business establishment sa bayan ng Labo. Kasunod nito na patuloy na pagtaas ang kaso ng COVID-19 sa naturang bayan at maging sa lalawigan. Nakasad rin sa kautusan na maging ang mga may transaksyon sa lakas o sa lokal na pamalaan ay kailangan nang magsuot ng face shield bukod sa kanilang mga face mask. Papatawan naman ng hakulang bulta ang sinumang lalabag sa nasabing ordinansa. Sa ating balitang nasyonal, bukas umano si Presumptive Speaker Lord Alan Velasco na bigyan ng posisyon sa liderato ng Kamara si incumbent Speaker Alan Peter Cayetano. Ayon kay Velasco, ito ay bilang bahagi ng kanilang healing process. Aniya, depende kay Cayetano kung ano ang gusto nitong posisyon sa Kamara, pero kung siya umano ang tatanungin, nais niya itong maging isa sa kanyang mga deputy speakers. Muli namang tiniyak ni Velasco na tulad ng naon niyang sinabi, wala silang papalitang committee chair.
Ang pakiusap na lamang ni Velasco ay bumaba sa pwesto si Cayetano ng tahimik at mapayapa nang sa gayon ay masimulan na ang deliberasyon para sa proposed 2021 national budget. Sa 7:20 ating oras. Dako tayo sa balitang nasyonal. Nagipagpulong ang Department of Labor and Employment sa mga business sector para talakayin ang definisyon ng distress companies na una nang sinabi ni Secretary Silvestre Billo III na titingnan nilang i-exempt mula sa mandatory release ng 13th-month pay. Kaugnay nito, ipiniliwanag ni Billo na habang lahat ng mga employers ay required na magbigay sa kanilang mga manggagawa ng naturang benepisyo na hindi pa aabot sa December 24 bawat taon sa ilalim ng Presidential Decree 851, nakasadama naman sa kanilang implementing rules and regulation na ang mga kumpanya na distress ay exempted. Pero sa naturang pulong na dinilohan ng 20 labor groups at 20 management association, ipinagpresenta ni Billo kay Trade Secretary Ramon Lopez ang option na i-defer ang payout sa halip na exemption. Samantala, hinimok naman ng labor groups ang gobyerno, ang micro, small and medium enterprises na magbigay ng maaari pang tulong o ng marami pang tulong upang maiwasan ang anumang senaryo na kinabibilangan ng exemption o determined sa pagbibigay ng mandatory benefit. Samantala, palabas lamang umano ang pagluklok kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang bagong speaker ng Kamara nitong Lunes sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City. Ito ang iginiit ni Camarines Sur Representative Elray Villafuerte kahit pa 186 na mambabatas ang bumoto kay Velasco bilang bagong House Leader. Ayon kay Villafuerte, walang isasagawang speech si House Speaker Alan Peter Cayetano para isuko ang posisyon niya kay Velasco. Hinamon ni Villafuerte ang mga kaalyado ni Velasco na ipakita sa kanila ang numero at isagawa ang botohan sa plenaryo dahil illegal umano ang sesyon nitong Lunes. Ang pagtitipon aniya nitong Lunes ay palabas lamang para sa media at isang black propaganda. Giit pa ng kongresista, mali ang ginawa ng kampo ni Velasco at pinagtatawanan na ang lawmakers dahil unti-unti na itong nagiging lawbreakers. 7:23 ang ating oras. Dapat tayo sa ating balita international. Pansamantalang tinigil ng drug maker na Johnson & Johnson ang ginagawa nilang clinical trial ng kanilang coronavirus vaccine dahil sa hindi may paliwanag na sakit ng isa sa mga volunteers. Sa pahayag na nilabas ng kumpanya, kasalukuyan ang inaaral ng Isymbol Independent Data Safety Monitoring Board ang lagay ng pasyente. Hindi naman daw maiwasan ang mga ganitong kaganapan sa maluwakang clinical study. Hindi na rin nagbigay ng karagdagang impormasyon ang nasabing kumpanya kung anong sakit ang nararanasan ng kanilang volunteers, subalit isa sa kanilang layunin ay alamin ang mga side effects na dinidevelop na bakuna. Kaagad itinigil ng mga eksperto ang isang clinical trial sa oras na magkaroon ng sakit ang mga volunteers. Dito ay inaalam nila kung may ugnay ito sa bakuna o sadyang coincidence lamang. Karagdagang balitang internasyonal, naniniwala ang mga kababayan ni Carlo Acutis sa Milan, Italy na tuluyan na itong magiging santo. Ito ay matapos na beatify siya sa bayan ng Assisi. Ang 15 anyos na si Acutis ay pumanaw noong 2006 dahil sa leukemia. Tinawag na siya ngayong bilang the patron saint of the internet. Inilagay siya ng Vatican sa pagiging santo matapos ang milagrong ginawa nito sa buhay ng isang binata. Sinasabing bumaba ito mula sa langit noong 2013 para pagalingin ng isang Brazilian boy na dinapuan ng kakaibang pancreatic disease. Itinuturing siya na pinakabatang tao na na-beatify sa isang hakbang na lamang para tuluyang maging santo. Ipinanganak sa London noong May 1991 kung saan ang mga magulang nito ay mga Italian hanggang tuluyan silang lumipat sa Milan. Ginamit nito ang internet sa pagsisilbi sa Diyos.
7:20 pang ating oras sa ating balitang sports. Formal lang inanunsyo ng Los Angeles Lakers na hindi raw muna sila magsasagawa ng anumang uri ng selebrasyon bilang pag-iingat sa coronavirus disease COVID-19. Kasunod ito ng pagkakasungkit nila ng kampeonato sa NBA Finals matapos ang isang dekada sa pahay ng Lakers. Matapos ang kanilang konsultasyon sa mga city authorities ay nagkasundo sila na gawin na lamang ang pagdiriwang sa mga oras na ligtas na itong gawin. Sa kasalukuyan, nakabalik na sa Los Angeles ang koponan. Una rito, nasa 1,000 katao ang nagtipon-tipon sa downtown matapos ang tungupan ng Lakers kontra sa Miami Heat sa Game 6 kung saan ang iba ay nagtungo pa sa home court ng koponan sa Staples Center. Kalaunan na naging magulo ang sitwasyon kaya napilitan ng mga pulis na dakpin ang nasa 76 na individual. Nagpaalala naman si Los Angeles Mayor Eric Garcetti na bawal pa rin ang mga public gatherings at kung gusto raw, talaga ng mga fans na magdiwang ay sa bahay na lang daw muna ito dapat idaos. At sa ating balitang showbiz, itinuturing ni Byron Geisler bilang blessing ang pagsailalim niya sa training bilang military reservist. Ayon sa 38 years old actor, nagpapasalamat siya sa Panginoon na gumabay sa kanya patungo sa tamang landas. Nagkaroon aniya ng purpose ang kanyang buhay dahil magsisilbi na siya sa bansa. Kahanay ni Geisler sa military training ang mga kapwa-artista na sina Mateo Gudicelli, Gerald Anderson, Arce Munoz at beauty queen na si Winwin Marquez. Matatanda ang madalas masangkot sa kontrobersya si Baron kasabay ng pagiging labas-masok sa rehab center dahil sa umano sa pagiging alcoholic. Ilan din sa mga aktres na nag-akusa noon ng pambabastos laban kay Baron ay sina Yasmin Curdy, Julia Clarete at Cherry Pie Picache. Inyo na pong napaykan natin balita na siya ngayong araw ng Miyerkules, October 14, 2020. Sa pangalan po ni SM Radio Lombit, sa Control at News Center si Philip Wright. Kasama natin sa pagbabalita, Rafaela Ignacio. ako po naman si Alan B. Maraming salamat. Sunudotan si Kuya Ricky sa kanyang jari sa Cool Radio. Nga pala yung ating mga viewers, listeners. Thank you po ha. Si Gina Tabaw, Delia Kahandab ng Adelaide, Australia. Si Perry Sulibot ng California, USA. Rita Lustado, Martes Abragan, Josefina Sarmiento, thank you. And then si Eunice Pinugos, Teta Dani Flora, Beverly Bacanso Johansson, Luz Bitula at si Maria Villaribo. Yun. Dapat ganun yun. Yun. Maraming salamat po ha. Meron ba akong hindi nabanggit? Ayan. Thank you. Martes Abragada. And then si Danny Flora pala yun. Thank you po ha. Ganun din si... Bakit ko na si Lita Lustado? Susan Climacosa, Kaka Beses, Anthony Nobal Tamisen, Mary Jane Espanyol. Thank you very much. Ipagbati ka, Rapa? Wala. Okay, thank you. Inyong napakinggan Balita Alas 7 dito lamang sa DWENFM 100.5 Cool Radio. Hanggang bukas na muli, maraming salamat po. Ito ang kauna-unahang FM radio sa Camarines Norte. 100.5 DWENFM Cool Radio. Cool Radio. Mas pinalakas.